I was being asked, bakit Canada? Why Canada? Anyway, nung bata pa ako, wala naman talaga akong plano na mag-abroad ako. Kasi yung sa akin lang, gusto ko sa Pilipinas. At then yung sinabi ko dati sa akin, sa sarili ko na pag makalabas mo na ako ng bansa, dapat yung progressive country na talaga. Kasi, syempre lalabas ka na. Tsaka nakikita ko kasi sa mga OFW natin na nasa Asian lang, hindi naman yung mayaman, hindi naman malaki yung nakukuha nilang pera. Yung aunties ko, mga OFW sila eh. Pag uwi ng Pilipinas, wala din naman. Kaya naisip ko sa sarili ko na kung makakalabas man ako, yung yung mayaman na country na nandun na yung US, Canada, Australia, or yung mga snow countries, yung may snow kasi usually sila yung mayayaman, di ba? Mga first country sila. Tayo naman isa sa third countries tayo eh. Tapos yun, during sa kasi may kaibigan kasi ako nasa Australia, butcher siya eh. So, una talaga sa akin, naisip ko Australia talaga yung, doon na lang ako. Pero, may trade test kasi kami noon. So, medyo hindi ako ganun kagaling. Kaya sabi ko, hindi ako makakapasa sa trade test. Pero, magaling naman ako sa vocal eh, yung mga question and answer. So, siguro Canada. Then nag-research ako about Canada. So nakita ko maganda din naman siya. So kaya ako nandito sa bansang Canada. So I choose Canada. Talagang second choice ko siya. Kasi wala naman akong wala akong magagawa kung Australia. Hindi ako matatanggap doon kasi alam ko skill test talaga sila. So kailangan na makikitaan ka ng galing ng mga employer. So ako, hindi ako ganoon kagaling. Pero marunong ako makipagsalita. So yun, nandito ako sa Canada. So yun yung reason bakit Canada yung pinili ko. Second choice ko lang talaga siya. Di ba, Australia sana, pero wala akong tsansa. At then ni-research ko, tiningnan ko, ang ganda din pala ng Canada. Maganda din pala yung mga opportunities na binibigay nila sa mga tao. And then alam nyo, yung maganda lang dito is, hopefully, next year makapag-apply na ako ng citizenship. Dati wala naman akong plano na mag-apply ng citizenship eh. Sapat na sa akin yung permanent resident sa bansang ito. Pero, na-realize ko, ang dami din palang opportunity pag green card holder ka. Kasi, makakalabas ka na ng makakapunta ka ng US, makapagtrabaho ka doon yung gusto mo. Kasi may mga kakilala ko na nandun na sa US nagtrabaho kasi green card holder sila. So, nakakapasok sila doon. Pero pag PR ka, kailangan mo ng visa para pumasok doon sa mga bansang yan. So, kaya, naisip ko rin na kailangan kong kasi nandito na ako eh, kumbaga pinili ko na siya eh. So kailangan na, kumbaga nakaligo na ako, magsasabon na lang talaga ako. So yun yung yun yung gusto ko na magkakaroon ako ng dito, green card holder ako soon. So mag-take na naman ako ng exam. So challenge na naman yung mangyayari sa buhay ko nito. Pero yun yung rason bakit nag-Canada ako kasi alam ko din naman na maganda siya na country. At alam ko na gaganda yung buhay ko pag nandito ako sa bansang Canada. Kaya pinili ko siya. And then na-realize ko nung nandito na ako, maganda din pala talaga yung mga offer niya. So kailangan lang na whatever countries yung i-choose mo, ikaw mismo dapat may capacity ka, may determinasyon ka, may goal ka. Kasi kung wala ka nun, useless yung country na napasukan mo. So nagdidepende din pala sa tao or nagdidepende talaga sa tao kung gaano ka kapursige. Kasi maraming nakapunta din dito. May mga Filipino homeless na wala ng magandang pag-iisip dito. Kasi challenge din talaga yung meron sa lugar na ito. So dapat ka lang talaga, stick to the point ka, stick ka sa decision or stick ka sa plan mo sa buhay mo para magiging productive at progressive ka sa bansang pupuntahan mo. Kahit anong klaseng bansa man yang gusto mong puntahan, as long as determinado ka, you will really get what you wanted. Until next time.